3 taon mula ngayon, sa gitna ng isang marangyang pagdiriwang na puno ng mga bulaklak at mapagpanggap ng ngiti, tatayo ako sa harap ng lalaking nangakong mamahalin ako habang buhay. Sa sandaling iyon, ang aking taksil na asawa ay manginginig sa takot habang nakatingin sa suot kong uniforme na puno ng karangalan. Ang mambababaeng kaibigan na sumira sa aking tahanan ay magmamakaawa para sa kanyang kalayaan. At ang mabalasik na mamanugangin na humamak sa aking pagkatao ay luluhod sa aking paanan. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang dumaan sa gabing ito ang gabi kung kailan ang lahat ng aking sakripisyo ay itinapon sa putikan. Sa loob ng kusina, ang bawat galaw ko ay tila isang ritual ng katapatan. Maingat kong hinihiwa ang mga sangkap para sa paboritong putahe ng aking biyenan. Tinitiis ang init ng kalan at ang pagod ng buong araw na pag-aasikaso sa kanilang kumpanya. Huwag ka nang magpanggap na tapat ka. Elena, lumayas ka na sa pamamahay na ito bago pa kita kaladkarin palabas. Ang matalas na tinig ni Doña Rosalinda ay parang latigo na humiwa sa katahimikan ng bahay. Hindi ko binitiwan ang kutsilyong hawak ko. Nanatili akong nakatalikod. Nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng aking puso, ngunit pinanatiling kalmado ang aking mga kamay. Lumingon ako at nakita ang aking asawang si Marco na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Hawak ang isang makapal na sobre. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis ay tila naging isang estranghero, puno ng pandidiri at puot. Inihagis ni Marco ang mga litrato sa ibabaw ng lamesa. Doon, nakita ko ang aking sarili sa isang madilim na silid ng hotel. Kasama ang isang lalaking hindi ko kailanman nakilala. Ang anggulo ng bawat kuha ay sadyang ginawa upang magmukhang masama ang bawat kilos ko. Isang perpektong patibong. Marco, alam nating dalawa na hindi ko magagawa ito. Buong buhay ko ay ibinigay ko sa inyo. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay malamig, parang hanging dala ng paparating na bagyo. Ibinigay o ginamit mo kami para sa sarili mong ambisyon. Bulyaw ni Marco. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng gaslighting. Tila ba kinalimutan niya ang lahat ng gabing hindi ako natutulog para lang ayusin ang mga gusot ng kanyang negosyo. Clarice was right. Masyado akong naging kampante sa iyo. You are a disgrace to the Villanueva name. Sa labas, ang langit ay nagsimulang maglabas ng puot. Ang tunog ng malakas na kulog ay nagpayanig sa mga bintana, habang ang ulan ay mabilis na humahampas sa bubungan, tila nakikidalamhati sa aking sinasapit. Tama ang anak ko. Isang hampas lupa na tulad mo ay hindi nararapat sa yaman namin. Dagdag ni Doña Rosalinda habang pilit na kinukuha ang suot kong singsing. Ibigay mo yan. Hindi mo deserve ang simbolong ito ng katapatan. Hindi ako lumaban nang hablutin niya ang aking kamay. Sa halip, ako mismo ang nagtanggal ng gintong singsing at dahan-dahang inilapag ito sa tabi ng mga pekeng litrato. Walang luhang pumatak sa aking mga mata. Ang sakit na dapat ay nararamdaman ko ay dahan-dahang naging isang matigas na bato sa loob ng aking dibdib. Isang malalim na paghinga ang aking pinakawalan. Bago ko kinuha ang aking lumang bag na naglalaman lamang ng ilang mahahalagang dokumento. If this is what you want, then so be it. Sabi ko habang tinititigan si Marco ng diretso sa kanyang mga mata. Pero tandaan mo ito, Marco. Sa araw na ma-realize mo ang katotohanan, siguraduhin mong nakaluhod ka dahil hinding-hindi na ako bababa sa antas ninyo para lang pakinggan ang inyong paliwanag. Naglakad ako palabas ng pintuan nang hindi lumingon. Bawat hakbang ko sa madilim na pasilyo ay tila pagbuwag sa mga pangarap na binuo ko sa loob ng 3 taon. Pagdating ko sa malawak na gate, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa aking tapat. Ang bintana nito ay bumaba at doon ay nakita ko si Captain Lucas, ang taong magdadala sa akin sa landas na hindi kailanman inakala ng pamilya Villanueva. Is it done, Elena?
Tanong ni Lucas sa isang seryosong tono. The wife is dead, Captain. Sagot ko habang sumasakay sa sasakyan. The officer is reporting for duty. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansion, tumingin ako sa side mirror. Doon. Nakita ko ang isang taxi na huminto sa harap ng gate. Bumaba si Clarice, ang aking matalik na kaibigan na may dalang maleta at isang mapagtagumpay na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi pa man natutuyo ang aking bakas sa loob ng bahay, naroon na siya upang agawin ang pwestong akala niya ay ginto. Hindi alam na ang kanyang pinasok ay isang nagbabagang impyerno na ako mismo ang magpapasabog. Ang katahimikan sa loob ng kampo militar ay hindi katulad ng katahimikan sa bahay ng mga Villanueva. Doon, ang katahimikan ay puno ng panghuhusga at mga nakakubling insulto. Dito, ang bawat sandali ng katahimikan ay mistulang paghahanda para sa isang malaking digmaan. Sa loob ng 3 taon, ang bawat hibla ng aking buhok na nalalaglag sa sahig habang ginugupit ito ng maikli ay tila mga bahagi ng aking lumang pagkatao na tuluyan ng namamatay. Ang bawat patak ng pawis sa aking noo habang sumasailalim sa matinding pagsasanay ay nagsilbing pambura sa mga alaala ng aking pagiging isang sunod-sunurang asawa sa harap ng salamin. Hindi ko na makilala ang babaeng dati ay tanging pagluluto at paglilinis lamang ang inaatupag. Ang aking mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal para kay Marco, ay naging malamig na tila bakal. Colonel Castillo, may balita mula sa labas. Ang boses ni Captain Lucas ay bumasag sa aking pagmumuni-muni. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sementadong sahig ay nagbibigay ng babala ng isang hindi magandang balita. Humarap ako sa kanya. Ang aking likod ay tuwid at ang aking mukha ay walang anumang emosyon. Report, Captain. Inabot niya sa akin ang isang itim na folder. Sa loob nito ay ang balitang wawasak sa huling natitirang bahagi ng aking puso. Ang aking ina, ang tanging taong naniwala sa akin, ay pumanaw na sa aming probinsya. Hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa pangungulila at sa kahihiyang idinulot ng mga Villanueva sa aming pangalan nang ikalat nila ang balitang ako ay isang babaeng taksil. The mission requires you to stay dead to the world. Elena, seryosong sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang profesionalismo. If you go to the funeral, the 3 years of preparation will go to waste. Ang buong operasyon laban kay Don Vicente ay mabubuwag. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga kamao sa ilalim ng aking uniforme. Ang sakit ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa aking dibdib. Ngunit hindi ako naglabas ng kahit isang hikbi. Ang tunog ng aking sariling paghinga ay naging malalim at kontrolado. Ang utang na loob ko sa aking bayan at ang panunumpa kong pabagsakin ang mga taong sumira sa buhay ko ay mas matimbang kaysa sa pansarili kong pighati. I understand, Captain. Hindi ako pupunta. Ang aking boses ay matatag. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Tell our contacts to ensure she gets a proper burial. I will visit her grave when I have the heads of my enemies on a plate. Kinuha ko ang isang surveillance photo na kasama sa folder. Doon, nakita ko ang isang eksena na nagpasingas sa apoy ng aking galit. Si Bianca, ang kapatid ni Marco, ay nakuhanan ng litrato sa isang kasino. Nakasuot siya ng isang marangyang bestida at sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang gintong kwintas, ang tanging alaala na iniwan ng aking ina bago ako ikasal. Ang kwintas na ninakaw ni Doña Rosalinda mula sa aking mga gamit noong gabing pinalayas nila ako. They are using my mother's legacy to fund their addiction. Bulong ko. Ang aking mga salita ay tila isang sumpa na binitawan sa dilim. They think they won, Elena. Marco is expanding the business using the money from the investments you secretly approved through our shell companies. He thinks he's a genius.
sabi ni Lucas habang tinitingnan ng monitor na nagpapakita ng pag-angat ng stocks ng Villanueva Logistics. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi nila alam na ang bawat sentimong kinikita nila ay may nakakabit na taling ako ang humahawak. Pinatitaba ko lang sila para sa nalalapit na katayan. Let them celebrate. The higher they climb, the harder they will fall. Sagot ko. Captain, proceed with the next phase. I want Clarice to feel that she's the most powerful woman in Manila. I want her to be comfortable in her lies. Habang papalubog ang araw sa labas ng base, tiningnan ko ang huling sulat ng aking ina na hindi ko na nasagot. Ang papel ay may bahid ng luha, ngunit ang aking mga mata ay nanatiling tuyo. Sa mundong ito, ang luha ay para sa mga mahihina. At sa gabing ito, tuluyan ko nang ibinaon ang babaeng marunong umiyak. Isipin mo, Marco, sa loob ng 3 taon ay naitayo mo ang imperyong ito nang wala ang pabigat mong dating asawa. Sino ang mag-aakala na ang isang hamak na housewife ay siya palang malas sa buhay mo? Ngayon, ikaw na ang hari ng logistics sa bansa at ako ang iyong reyna. Ang boses na yon ni Clarice, na narinig ko sa pamamagitan ng wiretap, ay puno ng lason at pagmamalaki. Habang nakaupo ako sa loob ng madilim na Tactical Operations Center, tanging ang liwanag mula sa mga computer monitors ang nagbibigay ng anino sa aking mukha. Pinanood ko sa screen ang live surveillance footage si Marco. Nakasuot ng mamahaling suit. Nakatayo sa penthouse ng bago niyang opisina habang nakayakap sa kanya ang babaeng sumira sa aming sumpaan. Nakakatawang isipin na ang bawat malaking kontrata na nakuha niya nitong nakaraang 2 taon ay dumaan muna sa aking mga kamay bago ito makarating sa kanyang lamesa. You're right, Clarice. My business doubled the moment Elena disappeared. Masyado siyang makitid ang utak para sa ganito kalaking vision. She was just a simple girl from the province. After all. Sagot ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng kayabangan. Hindi ko napigilang mapangisi ng mapait. Ang bawat tip na natatanggap niya mula sa isang anonymong business consultant. Ang bawat babala laban sa mga peking supplier na ipinapadala ko sa kanya, iyon ang dahilan kung bakit hindi pa siya bumabagsak. Hindi ko siya pinoprotektahan dahil sa pag-ibig. Pinoprotektahan ko ang kumpanya dahil ito ang gagamitin kong ebidensya upang itali ang leeg ni Don Vicente Salazar. Ang Villanueva Logistics ay ang pain at si Marco ang bulag na isdang kumakagat dito. Colonel, pumasok na ang ulat mula sa aming financial analyst. Wika ni Captain Lucas habang lumalapit sa akin. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang babala. Clarice is convincing Marco to sell 40% of the company's shares to a private equity firm. Ang firm na ito ay kontrolado ni Don Vicente sa ilalim ng isang nominee account. She's moving faster than I expected. Tugon ko habang tinititigan ang mga graph sa screen. Gusto na nilang tuluyang lamunin ang kumpanya bago pa man ang kanilang kasal. Marco is so blinded by success that he can't see the noose tightening around his neck. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang malayo at maliwanag na cityscape ng Manila. Doon, sa gitna ng karangyaan, ay may mga taong nagdiriwang sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Isang alaala ang biglang pumasok sa aking isip, isang maliit na kahon na itinago ko sa ilalim ng aming kama noon. Naglalaman ng mga barya at perang itinabi ko mula sa aking allowance para sa aming magiging anak. Tinawag namin iyong Our Future Fund. Binuksan ko ang aking laptop at pumasok sa aming lumang joint savings account na matagal ko nang hindi binubuksan. Ang aking mga daliri ay bahagyang nanigas nang makita ang transaction history. Ang pondong iyon, na pinaghirapan kong ipunin sa loob ng 3 taon ng aming pagsasama, ay nilimas ni Marco 1 buwan pa lang ang nakalilipas. Check this, Lucas. Ang boses ko ay naging mas malamig pa sa aircon ng silid. Tiningnan ni Lucas ang screen at isang mahabang paghinga ang kanyang pinakawalan. He withdrew the entire maternity fund. Elena,
2 million pesos. And look at the timestamp and the merchant name. Dagdag ko. Ang petsa ng pag-withdraw ay tumatapat sa anibersaryo ng unang buwan ng relasyon nila ni Clarice. At ang pinagbilhan, isang kilalang jewelry store sa Makati. Ginamit ni Marco ang perang inilaan ko para sa aming pangarap na pamilya upang bumili ng engagement ring para sa babaeng kumuha sa kanyang puso at dangal. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking dibdib, ngunit agad ko itong pinatay. Ang bawat emosyon ay isang hadlang sa aking tungkulin. Ang bawat sakit ay kailangang maging bala. He used the baby fund to buy her a diamond. Bulong ko. Ang aking mga mata ay nagniningas na tila uling. Gustong-gusto ni Clarice ang mga kumikinang na bagay. Hindi ba, kung gayon, bibigyan ko siya ng isang pagdiriwang na hinding-hindi niya malilimutan. Isang gabing kasing ningning ng mga bituin. Bago ang lahat ay maglaho sa kadiliman, kinuha ko ang aking telepono at nag-type ng isang mensahe para sa aking anonymous contact sa loob ng Villanueva Logistics. Release the second set of audited financial statements to the SEC. Let the rumors of a hostile takeover begin. I want the stock prices to drop, but just enough to make Marco desperate. Colonel, are you sure? Tanong ni Lucas. This might hurt the investigation if he panics too soon. He won't panic. Lucas, he's too arrogant for that. He will look for someone to blame. And I've already set the stage for Bianca and Clarice to point fingers at each other. Sagot ko habang isinasara ang laptop. Sa screen ng surveillance, nakita ko si Marco na binubuksan ng isang bote ng wine. Itinataas ang baso para sa isang toast kasama ang taksil kong kaibigan. Ngumiti ako, isang ngiting walang bakas ng awa. Ang kanilang tagumpay ay isang ilusyon na ako mismo ang bumuo. At sa takdang panahon, ako rin ang magigiba nito. Balang araw, ang Anyan Tinchochen na tinuring kong kaibigan ay luluhod sa harap ko habang basang-basa ng sarili niyang luha. Magmamakaawang huwag siyang itapon sa malamig na rehas ng kulungan. Sa sandaling iyon, hindi ako magpapakita ng kahit katiting na awa. Titingnan ko lang siya ng diretso sa mga mata at sasabihing ang bawat patak ng kanyang luha ay kulang pa para pambayad sa bawat gabing pinaluha niya ang aking ina. Ngunit habang hindi pa dumarating ang araw na iyon, hahayaan ko muna siyang malunod sa sarili niyang mga kasinungalingan. Sa loob ng tactical van, ang tanging ingay na maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng mga server at ang mabilis na pagtipa ko sa keyboard. Ang bawat pixel sa monitor ay nagpapakita ng loob ng mansion ng mga Villanueva, isang bahay na dati ay itinuring kong santuwaryo. Ngunit ngayon ay isa na lamang pugad ng mga ahas. Honey, I'm just so worried. What if Eleanor comes back and ruins everything? You know how manipulative she can be. Ang tinig ni Clarice ay nagmula sa speaker, puno ng peking takot na tila ba siya ang biktima sa kwentong ito. Nakita ko sa screen ang paghaplos ni Clarice sa braso ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kataksilan habang iniaabot ang isang tumpok ng mga dokumento. I think you should sign these offshore transfer permits. Para lang sigurado tayo na hindi niya mahahawakan ang assets ng kumpanya kung sakaling maghabol siya. You're right, Clarice. You're the only one I can trust. Sagot ni Marco nang hindi man lang binabasa ang nilalaman ng papel. Elena is gone, and I'll make sure she stays that way. Pipirmahan ko ito para sa security nating dalawa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang pinapanood ko ang pagpirma ni Marco sa sarili niyang hatol. Hindi niya alam na ang mga dokumentong iyon ay hindi offshore transfer permits. Iyon ay mga ebidensya ng money laundering na direktang nag-uugnay sa kanya sa mga ilegal na transaksyon ni Don Vicente. Clarice is not just a mistress. She is the architect of his downfall. And Marco is too blinded by her sweet words to see the knife she's holding behind his back. Lucas, nakuha mo ba ang digital signatures? Tanong ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Confirmed. Colonel, we have the trace.
Clarisse just successfully rerouted 500 million pesos to a dummy account in the Cayman Islands, and as expected, the account name is linked to a ghost company that Marco accidentally founded years ago. Sagot ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha sa tindi ng kataksilan na nasasaksihan namin. Good. Let them play their game. I want Marco to feel the weight of the crown before it crushes him. Tugon ko. Ngunit bago ko pa matapos ang aking iniisip, isang bagong notification ang lumabas sa aking surveillance tablet. Ang GPS tracker na itinanim ko sa sasakyan ni Bianca ay nag-a-alarm. Kasalukuyan siyang nasa isang tagong underground casino sa labas ng lungsod. Sa pamamagitan ng isang remote-controlled drone camera. Nakita ko ang kapatid ni Marco na seryosong nakikipag-usap sa isang lalaking may kaduda-dudang hitsura. Kailangang mawala ang record ng utang ko. Sinabi ko na sa inyo, kukuha ako ng pera sa kumpanya ni Kuya Chi. Bulyaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. I've already embezzled 10 million from the logistics department. Kapag nag-audit sila, sasabihin ko na si Elena ang gumawa noon bago siya umalis. Gagawa ako ng backdated entries. No one will suspect me. Everyone hates that woman anyway. Nararamdaman ko ang pag-init ng aking dugo sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Bianca. Ang babaeng ito, na pinagsilbihan ko na parang tunay na kapatid, na ipinagluluto ko at binibilhan ng mga luho kahit noong naghihikahos pa kami, ay handang itapon ang aking dangal sa putikan para lamang sa kanyang bisyo. Isang tawag mo lang, Colonel, at pwede nating iparade ang lugar na iyan. Suhestyon ni Lucas, halatang nararamdaman din ang galit para sa akin. No, Lucas, not yet. Ang boses ko ay parang yelo, matigas at walang emosyon. Hayaan mo siyang gumawa ng sarili niyang hukay. I want her to forge those documents. I want her to put my name on every single fraudulent transaction. The more she writes, the longer her sentence will be. Huminga ako ng malalim at muling tiningnan ang screen kung saan masayang nagtatawanan si Marco at Clarisse sa loob ng kanilang marangyang silid. Ang bawat tawa nila ay tila isang utang na may malaking interes na kailangan nilang bayaran sa hinaharap. Everything is set. Colonel, we have the proof of Bianca's embezzlement and Clarisse's betrayal. Ulat ni Lucas, isini. Tiningnan ko ang bintana ng van kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga anino ng nakaraan. Iniisip nila na tapos na ang kwento ko. Iniisip nila na ang isang Elena Castillo ay isa na lamang alaala ng isang bigong pag-ibig. Hindi nila alam na ang bawat hakbang nila ay nakasulat na sa aking plano. Biglang nag-vibrate ang aking personal na cellphone. Isang unknown number. Nang sagutin ko ito, isang pamilyar ngunit nakakapangilabot na boses ang narinig ko sa kabilang linya, ang boses ni Don Vicente Salazar. Colonel Castillo, I know you're watching. At alam ko ring alam mo kung ano ang balak kong gawin sa pamilyang Villanueva. Why don't we strike a deal before I burn them all to the ground? Nanigas ang aking buong katawan. Paano niya nalaman ang aking kinaroroonan? Paano niya nalaman ang aking rango? The deal is already done, Don Vicente. Sagot ko sa pinakamalamig kong tono, kahit nararamdaman ko ang kaba sa aking dibdib. But you're wrong about one thing. Hindi ako narito para makipagkasundo sa iyo. Narito ako para siguraduhing wala ni isang abo ang matitira sa inyong lahat. Darating ang araw na ang gatay fu dauduk dyan na iyan ay magmamakaawa sa akin habang nakaluhod sa gitna ng kalsada. Hihilingin na ibalik ko ang dangal na siya mismo ang kumuha sa akin. Sa sandaling iyon, hindi ko siya bibigyan ng kahit isang sulyap. Lalagpasan ko siya habang suot ang aking mga medalya. Ipapakita sa kanya na ang babaeng itinapon niya sa ulan ay siya palang reynang magpapabagsak sa kanyang kaharian. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang harapin ang lason na unti-unting pumapatay sa aking pagtitimpi. Sa loob ng tactical van,
Ang bawat hininga ko ay tila nagyayelo habang hawak ang telepono. Ang boses ni Don Vicente Salazar sa kabilang linya ay puno ng kumpiyansa. Isang tunog na nagpapahiwatig na hawak niya ang lahat ng alas. Hindi mo na kailangang magtaka. Colonel Castillo, muling nagsalita ang matanda. Ang kanyang tawa ay tila tunog ng tuyong dahon na nayayapakan. Intelligence is my business. Alam ko ang bawat galaw mo simula nang pumasok ka sa ISAFP. Alam ko rin ang bawat sakripisyo mo para sa isang asawang hindi ka naman pinahalagahan. Sayang ang ganda at talino mo. Elena, bakit hindi ka pumanig sa akin? I can give you more than what the government can offer. Nanatili akong tahimik. Nararamdaman ko ang matalim na titig ni Captain Lucas sa akin. Ang kanyang kamay ay nakahanda na sa keyboard upang i-trace ang lokasyon ng tawag. I already told you. Don Vicente, hindi mo nakausap ang housewife na sinira ninyo. Ang boses ko ay parang talim ng kutsilyo, maikli at nakakasugat. Huwag mong sayangin ang laway mo sa mga alok na kasing dumi ng pera mo. Ang bawat segundong kausap mo ako ay isang hakbang palapit sa kulungan mo. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay bumasag sa tensyon ng silid. Ibinaba ko ang telepono at mabilis na hinarap ang monitor. Nakuha mo ba? Lucas. Negative. Colonel. Gumamit siya ng multiple rerouting servers. He's playing with us. Sagot ni Lucas. Ang kanyang mukha ay puno ng frustration. But he's right about one thing. He's watching you. Kailangan nating baguhin ang extraction point. No. We stay on course. Tugon ko habang inaayos ang aking gamit. The more he thinks he's in control, the more he'll be careless. Let him watch. I want him to see his own downfall. Bago pa man ako makapagplano ng susunod na hakbang, isang tauhan mula sa labas ang kumatok sa van. May dala siyang isang kulay pilak na sobre na iniwan sa aming dead drop address, ang address na ginagamit ko para sa aking lumang pagkakakilanlan. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Clarice ay agad na humalimuyak. Isang amoy na nagpapaalala sa akin ng kataksilan. Sa loob ay isang marangyang paanyaya sa kasal. Ang mga pangalang Marco Villanueva at Clarice Mendoza ay nakasulat sa gintong letra. Tila ba ipinagmamalaki nila ang kanilang nakaw na kaligayahan. Ngunit ang mas nakapagpasingas sa aking galit ay ang maikling note na nakasulat sa likod ng card gamit ang pamilyar na sulat kamay ni Marco. I heard you're back in town. Elena, pumunta ka sa kasal ko. I want you to see what a real wedding looks like. Para makita mo kung ano ang sinayang mo nang piliin mong magtaksil. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagnanais na saktan ang lalaking ito. Ang kapal ng mukha niyang tawagin akong taksil matapos ang lahat ng ginawa ko para sa kanya. Ang bawat sakripisyo ko, ang pagkamatay ng aking ina, ang pagkawala ng aking dangal, lahat ng iyon ay baliwala sa kanya. Isang insulto ito, Colonel, wika ni Lucas habang binabasa ang note sa ibabaw ng aking balikat. He's trying to provoke you. He wants you to show up and make a scene para lalo kanilang magawang kontrabida sa mata ng lahat. Isang malamig at nakakatakot na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Tinitigan ko ang invitation card at dahan-dahang pinunit ang bahagi kung saan nakasulat ang pangalan ni Clarice. Oh, pupunta ako. Lucas. Pero hindi ako pupunta para gumawa ng eksena. Ang aking mga mata ay nagniningning na tila uling sa dilim. Pupunta ako para maghatid ng katarungan. He wants a show. Then I will give him the most unforgettable performance of his life. Tumayo ako at hinarap si Lucas ng may autoridad na hindi matatanggihan. Captain, prepare my full dress uniform. The white gala. I want it pristine. Ensure my insignias are polished.
At ang bawat ebidensyang nakalap natin laban kay Clarice at Don Vicente, ilagay mo sa isang secure folder. Are we moving the operation to the wedding? Colonel tanong ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at pananabik. Exactly. Sagot ko habang isinasara ang tactical folder. Sa harap ng altar kung saan niya ipinangako ang katapatan sa akin. Doon ko rin siya kikitlan ng dangal. Let them have their celebration. Because by the time I step into that cathedral, the party is over. Humarap ako sa salamin ng van, tinitigan ang aking sariling refleksyon. Ang babaeng nandoon ay hindi na ang Elena na umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang nandoon ay isang sundalong handang sumabog. Tell the team to be ready. Operation Alamat is a go. The colonel is attending a wedding, and she's bringing the law with her. Sa huling pagkakataon, titingnan ko ang aanyantin chotre na iyan habang hinihila siya ng mga pulis palayo sa altar. Ang kanyang mamahaling gown ay madidikit sa malamig na semento. Sa sandaling iyon, ang bawat luhang ilalabas niya ay hindi na makakapanlinlang sa sinuman. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panunokso ay mapapalitan ng wagas na takot. Ngunit bago ang paghuhukom na iyon, kailangan ko munang saksihan kung gaano kalalim ang kanyang pagiging dalubhasa sa sining ng pagsisinungaling. Sa loob ng tactical van, ang bawat hininga ko ay tila kontrolado habang ang aking mga mata ay nakapako sa monitor. Isang gabi bago ang kasal. Ang mansion ng mga Villanueva ay balot ng kaba at pag-aalinlangan. Nakita ko si Clarice sa loob ng kanilang kwarto, nakaupo sa gilid ng kama habang ang kanyang mga balikat ay tila nanginginig sa pag-iyak, isang pag-iyak, na alam kong walang ibang layunin kundi ang mamanipula ang damdamin ng aking asawa. Marco, natatakot ako, sabi ng mga guards. May nakita silang babaeng kamukha ni Elena na paikot-ikot sa tapat ng gate kanina. Ang tinig ni Clarice ay nanginginig. Bawat salita ay parang may kasamang pait at takot. What if she's here to hurt me? What if she's here to ruin our baby's future? Nakita ko sa screen ang paglapit ni Marco. Niyakap niya si Clarice ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at galit para sa akin. Hush, Clarice. Hindi ko hahayaang saktan kanya. Elena is nothing but a ghost from the past. Isang taksil na babae na walang ibang alam kundi ang manggulo. Pero Marco, look at this. I found this in the mailbox earlier. Dagdag ni Clarice habang iniabot ang isang kulubot na papel. Mula sa anggulo ng aking hidden camera, kitang-kita ko ang bawat detalye ng papel. Ito siyang sulat na gawa sa mga ginupit na letra mula sa magazine. Isang klasikong paraan ng pananakot. Nakasulat doon ang mga salitang, "Hindi ka magiging masaya. Sisiguraduhin kong ang kasal ninyo ay magiging libing mo." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang pinapanood ko ang reaksyon ni Marco. Hindi niya alam na bago pa man niya makita ang sulat na iyon. Nakita ko na sa aking surveillance footage si Clarice mismo ang gumagawa nito kaninang hapon. Siya ang gumupit ng mga letra. Siya ang nagdikit. At siya rin ang naglagay nito sa sarili nilang mailbox. She is a master of gaslighting, playing the victim to ensure that Marco's hatred for me will never fade. Hayop ka talaga. Elena, bulyaw ni Marco habang nilalamukot ang papel. Ang kanyang pagsigaw ay nagpadama ng tensyon sa loob ng silid. I will double the security for tomorrow. Kapag nagpakita ang babaeng iyan, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak niya. Lucas, nakuha mo ba ang raw footage ng paggawa niya sa sulat? Tanong ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Ang aking boses ay matatag. Walang bakas ng pagkagulat. Clear as day. Colonel, we have the timestamp and the high-definition angle. Sagot ni Lucas. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa control panel. She's digging her own grave with these lies. Good. Save that file under Clarice's masterpiece. Tugon ko. Gusto niyang maging bida sa sarili niyang drama.
Ibibigay ko sa kanya ang grand finale na nararapat sa kanya. Biglang tumunog ang intercom mula sa labas ng van. Isang ulat mula sa aming ground team ang pumasok. Colonel, Bianca Villanueva is on the move. She's meeting with Don Vicente's courier again. Mukhang may dadalhin silang regalo para sa kasal bukas. Anong klaseng regalo? No? Tanong ko. A suitcase. Colonel, hindi namin masilip ang loob. Pero ang bigat nito ay nagpapahiwatig na hindi ito basta-bastang gamit. It's highly suspicious. Ulat ng agent. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi lang ito tungkol sa isang sirang relasyon. Tuwondo ay tungkol sa isang malaking krimen na gaganapin sa gitna ng banal na sakramento. Gagamitin nila ang kasal bilang cover para sa isang malaking transaksyon ng ilegal na pera. Let them proceed. Ang aking utos ay maikli at puno ng autoridad. I want the money inside that cathedral. I want the evidence to be undeniable. Humarap ako sa monitor kung saan nakasandal si Clarice sa dibdib ni Marco. Isang mapanuyang ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi habang nakatalikod ang lalaki. Alam niyang nakuha na niya ang loob nito. Alam niyang panalo na siya. Matulog ka ng mahimbing, Clarice. Bulong ko sa hangin habang pinagmamasdan ang kanyang mukha sa screen. Dahil pagdating ng umaga, ang puting gown na suot mo ay magiging mantsa ng iyong kahihiyan. The goddess of vengeance is coming, and she doesn't accept excuses. Ipinikit ko ang aking mga mata sa loob ng ilang segundo upang pakalmahin ang aking diwa. Ang bawat laro nila ay may katapat na kabayaran. Bukas. Ang bawat kasinungalingang itinanim ni Clarice ay aanihin niya sa gitna ng kahihiyan balang araw. Ang bawat subo ng pagkaing kinakain nila ngayon ay magmumukhang abo sa loob ng kanilang mga bibig. Ang alak na iniinom nila bilang pagdiriwang ay magiging kasing pait ng apdo kapag napagtanto nilang ang bawat sentimong ginastos nila ay galing sa pawis ng babaeng itinuring nilang basahan. Ngunit sa gabing ito, hahayaan ko muna silang mabusog sa kanilang sariling kayabangan. Hahayaan ko silang maniwala na ang langit ay nasa panig ng mga makasalanan. Sa loob ng madilim na tactical van, ang bawat salita mula sa kanilang marangyang hapunan ay malinaw na dumadaloy sa aking headset. Naririnig ko ang tunog ng mga mamahaling kubyertos na tumatama sa porselana. Isang ritual ng mga taong akala ay nasa itaas sila ng mundo. Isang toast para sa ating bagong simula. Ang boses ni Marco ay puno ng sigla. Tila ba wala siyang kahit katiting na konsensya sa lahat ng kanyang sinira. Bukas, hindi lang isang kasal ang gaganapin. Bukas ang formal na pagsasanib ng Villanueva Logistics at ng kumpanya ni Don Vicente. To our success. And to the disappearance of the ghost that haunted us for years. Dagdag ni Doña Rosalinda. Narinig ko ang mahina at mapanuyang tawa ng aking dating biyanan. Salamat sa Diyos at wala na ang pabigat na iyon. Isipin ninyo, 3 taon nating tiniis ang amoy kusinang babaeng iyon sa bahay na ito. She was nothing but a servant in a wedding ring. Naramdaman ko ang matalim na kislap sa aking mga mata habang nakikinig. Ang bawat salita ng matandang ito ay tila ba kinalimutan ang lahat ng gabing minasahe ko ang kanyang mga paa. Ang lahat ng oras na inilaan ko para alagaan siya noong siya ay may sakit. Para sa kanya. Ang aking pagsisilbi ay hindi pagmamahal, kundi isang obligasyon ng isang alipin. Mother, don't mention her name. Sayang lang ang ganda ng gabi. Wika ni Clarice. Ang kanyang boses ay tila huni ng isang ibon na may nakatagong lason. Bukas, ako na ang hahawak sa lahat. I will make sure this family stays where it belongs at the top. Mag-ingat ka, iha. Ang boses ni Don Vicente Salazar ay biglang pumasok sa usapan, mababa at puno ng babala. Ang tagumpay ay parang isang magandang babae. Madali itong manlinlang.
I've heard rumors that the government is looking into the logistics sector lately. May mga bulong-bulungan tungkol sa isang colonel na mabalasik. Bahagya akong napaayos ng upo. Nararamdaman ko ang titig ni Captain Lucas sa akin mula sa kabilang seat. Ang aming mga hininga ay tila nagkasabay sa tensyon ng sandali. Isang colonel, natatawang sagot ni Marco. Don Vicente, don't worry. Malinis ang ating mga records. At kung may colonel man na haharang sa atin, bibilhin natin siya. Lahat ng tao ay may presyo. I hope so. Marco, I really hope so. Tugon ni Don Vicente. Ngunit ang kanyang tono ay hindi kampante. Dahil ang balita ko, ang colonel na ito ay hindi nasisilaw sa pera. Ang tanging gusto niya ay katarungan. Ang pag-uusap ay nagpatuloy tungkol sa mga plano nilang ilegal na transaksyon na gaganapin pagkatapos ng kasal. Narinig ko ang bawat detalye ng kanilang pagtataksil sa bayan. Ang bawat barya na balak nilang nakawin mula sa kumpanya upang itago sa kanilang mga offshore accounts. Habang tumatagal, ang bawat tawa nila ay tila nagiging isang huling paalam. Lucas, sigurado ka bang naka-record ang lahat? Bulong ko. Ang aking boses ay matatag at malamig. Every word. Colonel, ang bawat pag-amin nila ay sapat na para mabulok sila sa kulungan habang buhay. Sagot ni Lucas habang tinitingnan ang digital wave ng audio recording. Tumayo ako at tinanggal ang headset. Hindi ko na kailangang makinig pa. Ang lason ay naitanim na. At bukas. Ang bunga nito ay pipitasin ko sa harap ng lahat. Hayaan mo silang magdiwang, Lucas. Wika ko habang naglalakad patungo sa aking desk kung saan nakalatag ang aking puting gala uniform. Dahil ito na ang huling gabi na makakatulog sila nang mahimbing sa ilalim ng isang marangyang bubong. Humarap ako sa monitor kung saan nakatutok ang camera sa mukha ni Don Vicente. Nakita ko ang isang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang tingin na tila ba may alam siyang hindi alam ng mga Villanueva. Lumapit siya kay Marco at bumulong. Isang bulong na sapat lamang para marinig ng aming sensitive microphone. Marco, huwag mong kakalimutan ang ating usapan. Sabi ni Don Vicente, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Bukas, pagkatapos ng kasal, wala na ang Villanueva Logistics. Pipirmahan mo ang lahat ng transfer papers. At sa sandaling iyon, akin na ang lahat. Wala ka ng kumpanya. Wala ka ng pera. Ang tanging maiitira sa iyo ay ang babaeng pinakasalan mo. Nanigas ang aking buong katawan. Hindi lang pala si Elena ang niloloko nila. Niloloko rin ni Don Vicente ang mismong taong akala niya ay kasosyo niya. Ang ahas ay kinakain ang sarili niyang buntot. What? Pero Don Vicente, ang usapan natin, ang boses ni Marco ay nagsimulang manginig sa kaba. Ang usapan natin ay para sa mga matatalino, Marco. Pagputol ng matanda. Ang kanyang boses ay tila tunog ng isang saradong kabaong. At ikaw ay isang lalaking nabulag ng isang pirasong brilyante at isang magandang mukha. You are no partner. You are a sacrifice. Balang araw. Maalala ng mga taong ito ang umagang ito hindi bilang isang marangyang pag-iisang dibdib, kundi bilang ang araw kung kailan ang katotohanan ay sumabog sa gitna ng kanilang mga kasinungalingan. Ang bawat petals ng rosas na ikinalat sa daan ay magmumukhang mga mantsa ng dugo sa kanilang paningin kapag ang hustisya ay pumasok na sa loob ng katedral. Ngunit sa mga sandaling ito, habang ang sikat ng araw ay tumatama sa aking puting gala uniform, tanging ang lamig ng aking determinasyon ang namamayani. Sa loob ng base, ang bawat galaw ko sa harap ng salamin ay tumpak at walang alinlangan. Isinuot ko ang puting coat na may mga gintong butones na sumasalamin sa liwanag. Ang bawat medalya sa aking dibdib, ang mga patunay ng bawat sugat at sakripisyong tiniis ko sa loob ng 3 taon ay kumikinang ng may awtoridad.
Hindi ito ang gown na pinangarap kong isuot muli. Ngunit ito ang baluti na magliligtas sa aking dangal. Colonel, ang bawat team ay nasa posisyon na. Ang perimeter ng Manila Cathedral ay kontrolado na ng ating mga tauhan. Ang ulat ni Captain Lucas habang lumalapit siya sa akin. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sementadong sahig ay nagbibigay ng hudyat na wala nang balikan ito. Hinarap ko siya. Ang aking mukha ay tila isang pader ng yelo. Good. Tiyaking walang makakalabas na sasakyan kapag nagsimula na ang extraction. Gusto ko ring masiguro na ang live feed ng mga transaksyon ni Don Vicente ay handa ng i-project sa loob. Everything is ready, Elena. Ang kailangan na lang ay ang iyong hudyat, sagot ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at matinding suporta. Habang lulan ng isang itim na SUV patungo sa Intramuros, pinanood ko sa aking tablet ang pagdating ng mga bisita. Ang cathedral ay punong-puno ng mga makapangyarihang tao, mga politiko, negosyante, at ang mga socialites na dati ay tumitingin sa akin ng mababa. Nakita ko si Doña Rosalinda na nakasuot ng tila kulay asul na gown. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan habang tinatanggap ang mga bati ng mga panauhin. Si Bianca naman ay tila balisa. Paulit-ulit na hinahawakan ang kanyang bag na alam kong naglalaman ng mga dokumentong magpapahamak sa kanya. At doon, sa harap ng dambana, nakatayo si Marco. Ang kanyang ngiti ay abot tenga habang inaayos ang kanyang kurbata. Sa kanyang tabi, nakita ko si Don Vicente na may hawak na isang itim na folder. Ang ahas ay naghihintay lamang ng tamang sandali upang tuklawin ang kanyang biktima. Look at them, Lucas. Akala nila ay ito na ang kanilang rurok ng tagumpay. Bulong ko habang dahan-dahang isinusuot ang aking military cap. Hindi nila alam na ang bawat hakbang nila sa loob ng simbahan ay isang hakbang palapit sa kanilang sariling libingan. Ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang malakas at paulit-ulit na tunog na tila isang babala ng paparating na unos. Ang musika para sa pagpasok ng ikakasal ay nagsimulang tumugtog. Ang mga dambuhalang pinto ng katedral ay dahan-dahang bumubukas upang tanggapin si Clarice sa kanyang mahaba at puting trahe de boda. Mula sa malayo, nakita ko ang pagdating ng convoy ni Don Vicente na may dalang mga suitcase na puno ng ilegal na pondo. Ang transaksyon ay gaganapin sa sakristya pagkatapos ng basbas ng pari. Nagsisimula na ang Marcha Clonel, wika ni Lucas habang humihinto ang aming sasakyan sa isang tagong bahagi malapit sa gilid ng simbahan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng SUV. Ang mainit na hangin ng Manila ay humampas sa aking mukha. Ngunit ang aking balat ay nanatiling malamig. Inayos ko ang aking guwantes at tumingin sa malalaking pinto ng cathedral na nasa aking harapan. Captain, sabihan ang lahat ng teams, huwag gagalaw hanggat hindi ako nakakatapak sa loob ng altar. Ang aking utos ay maikli at puno ng awtoridad. Gusto kong makita ni Marco ang aking mukha bago ko tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Naglakad ako patungo sa katedral. Ang bawat hakbang ko ay tila isang tibok ng katarungan. Habang papalapit ako, ang bawat bisita na nasa labas ay dahan-dahang napapalingon. Ang kanilang mga bulungan ay napapalitan ng pagkagulat at takot nang makita ang isang babaeng opisyal na may ganoong klasing tindig at kapangyarihan. Huminto ako sa tapat ng malaking pinto. Mula rito, nakikita ko ang likod ni Marco habang hinihintay ang kanyang bagong asawa. Nararamdaman ko ang tensyon sa hangin. Ang bawat hininga ng mga tao sa loob ay tila naghihintay ng isang himala o isang trahedya. Colonel, Don Vicente is moving towards the vestry with the bag. Ang boses ni Lucas ay muling umalingaw-ngaw sa aking earpiece. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa aking mga labi. Itinaas ko ang aking kamay upang ayusin ang aking cap. Ito na ang oras. Let the judgment begin. Ngunit bago pa man ako makahakbang papasok, isang malakas na sigaw mula sa loob ng simbahan
ang bumasag sa solemnidad ng seremonya. Isang tauhan ni Don Vicente ang biglang lumabas mula sa anino. May hawak na baril at nakatutok sa direksyon ni Marco. Ang kaguluhan ay agad na sumiklab. Ang mga sigawan ng mga tao ay tila isang choir ng takot, balang araw. Maaalala ng bawat taong narito ang sandaling ito hindi bilang isang iskandalo, kundi bilang ang araw ng kanilang kaligtasan mula sa sarili nilang kasakiman. Ang aking asawa na dati ay itinuring akong basahan ay titingin sa akin ng may pagsisisi. Ngunit ang aking mga mata ay mananatiling kasing tigas ng diamante. Hindi na ako ang babaeng pwedeng itaboy sa ulan. Ako na ang bagyong wawasak sa kanilang mga kasinungalingan. Sa loob ng Manila Cathedral, ang hangin ay biglang naging mabigat. Ang bawat dekorasyong bulaklak ay tila nawalan ng bango nang ang tunog ng isang putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng simbahan, na sinundan ng nakakangilong katahimikan bago ang malakas na hiyawan ng mga tao. Huwag kayong kikilos, walang lalabas. Bulyaw ng lalaking may hawak ng baril. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatutok ang sandata sa nanginginig na si Marco. Sa gitna ng kaguluhang ito, dahan-dahan kong itinulak ang malaking pinto ng katedral. Ang sikat ng araw sa aking likuran ay nagmukhang isang korona ng liwanag habang ang aking mga hakbang, na may ritmo ng disiplina at autoridad, ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Hindi ako tumakbo. Hindi ako natakot. Naglakad ako ng may tuwid na likod. Ang aking puting gala uniform ay tila naglalabas ng sarili nitong liwanag sa loob ng madilim na simbahan. Anong ginagawa mo rito? Elena, ang tinig ni Doña Rosalinda ay pumiyok sa takot at galit. Umalis ka, isang dumi ka sa marangal naming pamilya. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, ang aking mga mata ay nakapako sa lalaking may baril. Huminto ako sa gitna ng aisle. Sapat na distansya para makita ng lahat ang bawat medalya sa aking dibdib at ang ranggong nakakabit sa aking balikat. Put the weapon down. Ang aking boses ay hindi sumigaw. Ngunit ito ay may bigat na nagpatahimik sa buong cathedral. Ito ay malamig, kalkulado, at puno ng kapangyarihan. You are surrounded by the ISAFP. Any aggressive movement will be your last. Elena, ikaw ba yan? Nauutal na tanong ni Marco. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng chalk habang nakaluhod siya sa tabi ng kanyang altar. Colonel, paano? Quiet, Marco. Pagputol ko sa kanya nang hindi man lang siya sinusulyapan. I am not here for you. Tumingin ako kay Clarice, na ngayon ay nakatago sa likod ni Don Vicente. Ang kanyang mamahaling belo ay gulo-gulo na, at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panunokso ay puno na ngayon ng wagas na takot. Clarice Mendoza, o mas kilala bilang the broker ng mga Salazar. Wika ko, ang bawat salita ay parang latigo. At Don Vicente Salazar, ang inyong laro ay tapos na. Ang bawat transaksyong ginawa ninyo sa loob ng kumpanya ni Marco ay naka-record. Ang mga suitcase na dinala ninyo sa sakristya kanina, hawak na ng mga tauhan ko. Hindi totoo yan, Marco. Nagsisinungaling siya. Inggit lang siya dahil ako ang pinili mo. Sigaw ni Clarice. Pilit pa ring isinusuot ang kanyang maskara ng pagiging biktima. Don't listen to this. This imposter. Isang manipis at mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kinuha ko ang aking radyo mula sa aking baywang. Alpha Team. Enter. Sa isang iglap, ang bawat pinto ng cathedral ay bumukas. Ang mga armadong sundalo na naka-full tactical gear ay pumasok ng may katumpakan. Mabilis na kinokontrol ang sitwasyon at dinidisarmahan ang mga tauhan ni Don Vicente. Ang tunog ng mga bakal na posas na inilalabas ay tila isang musika ng katarungan sa aking pandinig. Colonel Castillo, the vestry is secured. The evidence is confirmed. Ulat ni Captain Lucas habang lumalakad siya patungo sa akin at sumasaludo ng buong paggalang. Elena, anak, makinig ka.
Lumapit si Doña Rosalinda. Sinusubukang hawakan ang aking braso nang may biglang bait sa kanyang boses. Alam ko namang mahal mo pa si Marco. Patawarin mo kami. Nagkamali lang kami ng akala. Dahan-dahan kong iniwas ang aking braso. Ang aking tingin ay tila yelo na nagpapatigil sa kanyang pananalita. Doña Rosalinda, huwag ninyong gamitin ang salitang mahal sa harap ko. Ang bawat sentimo na ninakaw ni Bianca at ang bawat panlalait na ibinato ninyo sa akin sa loob ng 3 taon ay may katapat na dokumento. You are all accomplices to money laundering and treason. Humarap ako kay Marco na ngayon ay tulala. Nakatingin sa akin na tila ba nakakita ng isang diyosa na nagmula sa impyerno. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan. Hanggang sa maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. I saved your life today, Marco. Bulong ko. Sapat lang para marinig niya. But not because I love you. I saved you because I want you to be alive when you watch everything you worked for crumble into nothing. Because by the end of this day, you will realize that the housewife you threw away was the only thing keeping your world from burning. Eleanor, please. Clarice, explain this. Sigaw ni Marco. Tinitingnan ng kanyang bride na ngayon ay pinoposan na ng mga babaeng opisyal. There's nothing to explain, Marco. Sagot ko habang isinusuot muli ang aking military cap. The wedding is cancelled, but the judgment has just begun. Tinalikuran ko sila at nagsimulang maglakad palabas. Ang tunog ng pag-iyak ni Clarice at ang pagmamakaawa ni Marco ay unti-unting lumalayo habang papalabas ako sa dambuhalang pinto. Ngunit bago ako tuluyang makalabas, isang ulat mula sa aking earpiece ang nagpatigil sa akin. Colonel, we have a problem. The suitcase in the vestry. It's empty. Don Vicente has a second decoy. Balang araw. Pagmamasdan ko ang bawat isa sa inyo sa likod ng rehas. Suot ang kulay kahel na damit na magpapaalala sa inyo ng bawat kasalanang inyong itinago. Sa sandaling iyon, ang bawat hiyas na suot ninyo ngayon ay magiging tila mabigat na tanikala sa inyong mga leeg. Hindi sapat ang inyong pagsisisi para burahin ang bawat gabing pinaluhan ninyo ang aking ina habang ako ay nakikipaglaban para sa inyong kaligtasan. Ngunit bago ang lahat ng iyon, hayaan ninyong ipakita ko kung paano ko gigibain ang toring inyong itinayo sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Sa loob ng Manila Cathedral, ang katahimikan ay naging kasing talim ng labaha. Ang mapanuyang tawa ni Don Vicente ay bumasag sa tensyon. Isang tunog na puno ng tagumpay at pangungutya. Wala kang ebidensya. Colonel, wika ng matanda habang dahan-dahang binubuksan ang maleta sa harap ng lahat. Ang mga tao ay napasinghap nang makita na ang loob nito ay puno lamang ng mga lumang dyaryo. You are making a big mistake. At ang pagkakamaling ito ang magiging katapusan ng iyong karera. You are nothing but an emotional woman seeking revenge. Huminga ako ng malalim. Hindi ako nagpakita ng kahit katiting na gulat o pangamba. Sa halip, inayos ko ang aking puting guwantes at tumingin sa kanya nang may malamig na ngiti, isang ngiting nagpatigil sa kanyang tawa. Don Vicente, did you really think I would rely on a single suitcase? Ang boses ko ay matatag. Bawat salita ay may dalang autoridad. You are predictable. Alam kong gagamit ka ng decoy. Samantalang ang tunay na pera ay nasa loob ng mga floral arrangements na nakapaligid sa altar na ito, mga bulaklak na idineliber ng iyong mga tauhan kaninang madaling araw sa isang iglap. Ang mga tauhan ng ISAFP ay nagsimulang gupitin ang mga dambuhalang dekorasyon ng simbahan. Ang mga tao ay nagulantang nang bumuhos ang mga bundle ng tig-1,000 piso mula sa loob ng mga rosas at liryo. Ang bawat petals na dumanak sa sahig ay nahaluan ng nakaw na yaman. Elena, please stop this. Sigaw ni Bianca habang sinusubukang tumakas, ngunit agad siyang naharangan ni Captain Lucas. Magnanakaw ka pa rin. Ninakaw mo ang aming kapayapaan, magnanakaw.
Huminto ako sa tapat ni Bianca. Ang aking mga mata ay nakapako sa gintong kwintas na suot niya ang kwintas ng aking ina. Dahan-dahan kong inabot ang aking kamay at hinawakan ang pendant nito. Ang kwintas na ito ay hindi sa iyo, Bianca. Ang boses ko ay parang yellow. This was my mother's last legacy. Ninakaw ito ni Doña Rosalinda sa aking mga gamit noong gabing pinalayas ninyo ako. At ang resibo ng pagbili nito, kasama ang litrato ng aking ina na suot ito, ay nasa loob ng aking tactical folder. Ibigay mo sa akin yan, bulyaw ni Bianca. Ngunit mabilis na pinihit ni Lucas ang kanyang braso upang maikabit ang posas. Ang tunog ng bakal na nagtatama sa isa't isa ay umalingaw-ngaw sa buong katedral. Isang tunog ng katarungan para sa aking ina. Captain, take the necklace as evidence of theft and physical evidence of illegal possession of stolen property. Utos ko. Humarap ako kay Marco, na ngayon ay tila isang rebultong gumuho sa gitna ng altar. Ang kanyang wedding suit ay tila naging isang basahan sa aking paningin. Lumapit ako sa kanya. Ang tunog ng aking bota sa marmol na sahig ay tila bawat segundo ng kanyang nalalabing kalayaan. You thought you were so smart, Marco. Wika ko sa Taglish na puno ng pait. Inisip mo na nakuha mo ang lahat, pero hindi mo alam. The land where your new logistics headquarters stands. It's under a holding company that I personally manage. Pinatayo ko ang gusaling iyon gamit ang aking personal na pondo noong naghihirap ka pa. And today, since your company is officially linked to Don Vicente's laundering scheme, I am exercising my right to foreclose the property. Ano? Elena, saan kami pupunta? Saan kami titira? Nauutal na tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi ko na problema yan, Marco. Sagot ko habang ipinapakita ang foreclosure notice na may selyo ng korte. The house, the office, the cars, lahat ng akala mo ay sa iyo, ay pag-aari ko na ngayon. You are not just a criminal. Marco, you are now a homeless criminal. Lumingon ako kay Clarice, na ngayon ay pilit na itinatago ang kanyang mukha sa mga camera. Ang kanyang puting gown ay puno na ng alikabok at mantsa ng luha. And you, Clarice. Ang aking tinig ay naging mas matalim. The diamond ring on your finger, Marco bought that using my maternity fund. Ang perang para sana sa magiging anak namin, ginamit niya para sa iyo. Don't worry. The court will seize that too as part of the assets under investigation. Hayop ka! Elena, sisiguraduhin kong papatayin kita. Sigaw ni Clarice habang hinihila siya ng mga opisyal palabas ng simbahan. Nanatili akong nakatayo ng matuwid. Ang bawat panlalait nila ay tila hangin na lamang na dumadaan sa aking tabi. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Doña Rosalinda na dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng wagas na kahihiyan habang ang lahat ng kanilang high society friends ay kumukuha ng video at kumukutya sa kanila. Ang hiya na idinulot nila sa akin ay ibinalik ko sa kanila ng 100 ulit. Colonel, tawag ni Lucas habang lumalapit sa akin. May hawak na isang bagong dokumento. May nakuha pa kaming isang impormasyon mula sa laptop ni Clarice. It's a secret file named The Final Payback. Kumunot ang aking noo. Anong laman niyan? It's not about the money, Colonel, sagot ni Lucas. Ang kanyang boses ay tila may halong kaba. It's about your mother's death. Clarice was at the hospital when your mother passed away. At may video recording siya ng huling sandali nito. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang bawat tunog sa paligid ay naglaho. Ang tanging narinig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso. Ilabas mo ang file na yan, Lucas, ngayon din. Darating ang araw na ipagdarasal ninyo ang kamatayan bilang isang paraan ng pagtakas. Ngunit hindi ko kayo bibigyan ng ganoong klaseng karangyaan. Panonoorin ninyo ang bawat bahagi ng inyong buhay na naglalaho.
habang ang bawat kasinungalingang inyong itinanim ay isa-isang bumabalik upang sakalin kayo. Ang anyan tren na iyan ay magsisilbing salamin ng inyong sariling kabulukan. At ang ga vihon fu honan na dating asawa ko ay mapagtatanto na ang katarungan ay hindi lamang isang salita, kundi isang hatol na walang hanggan. Ngunit bago ang lahat ng iyon, hayaan ninyong ipakita ko kung gaano kadilim ang kaluluwa ng babaeng balak ninyong maging reyna sa loob ng tahimik na sakristya. Ang liwanag mula sa laptop ni Clarice ay tumatama sa aking mukha habang ang paligid ay balot ng malamig na tensyon. Walang naririnig sa silid kundi ang mahinang pag-ikot ng electronic fan ng computer at ang aking sariling paghinga na tila tumigil ng pindutin ni Captain Lucas ang play button sa video file. You're dying, old woman. At ang anak mo, wala siya rito dahil mas pinili niyang makipagtalik sa ibang lalaki kaysa alagaan ka. Ang boses ni Clarice sa loob ng video ay tila galing sa ilalim ng lupa puno ng lason, walang halong awa. Nakita ko sa screen ang aking ina, nakahiga sa kama ng ospital. Hirap huminga at puno ng mga tubo sa katawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati habang pilit na umailing sa mga salitang ibinubulong ni Clarice sa kanyang pandinig. Huwag ka nang umasa na babalik pa si Elena. I made sure of that. Namamatay kang nag-iisa dahil ang anak mo ay isang taksil, gaya ng kwento ng pamilya Villanueva. Dagdag ni Clarissa sa video, bago niya dahan-dahang tinanggal ang oxygen mask ng aking ina sa loob ng ilang segundo. Sapat lang para makita ang takot sa mga mata ng matanda. Bago ito muling ibalik ng may mapanuyang ngiti, naramdaman ko ang paghinto ng dugo sa aking mga ugat. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nanginginig sa galit na hindi ko maipaliwanag. Ang bawat medalya sa aking dibdib ay tila naging mabigat na pasanin. Hindi lang siya basta mistress, siya ay isang mamamatay tao. Pinatay niya ang huling pag-asa ng aking ina bago ito pumanaw. Colonel, are you all right? Ang mahinang tanong ni Lucas. Ang kanyang kamay ay nakahanda na sa aking balikat upang magbigay ng suporta. I am more than all right, Captain. Ang boses ko ay parang yellow, matigas at nakamamatay. Take the laptop. Connect it to the LED wall of the cathedral. I want everyone to witness the final performance of the bride. Naglakad ako palabas ng sakristya. Pabalik sa gitna ng altar kung saan ang mga tao ay nagsisimula ng magbulungan sa gitna ng pagbabantay ng mga sundalo. Ang bawat hakbang ko ay tila tunog ng isang hatol na hindi pwedeng bawiin. Nang makarating ako sa harap, nakita ko si Marco na pilit na lumalapit kay Clarice na ngayon ay nakaposas sa gilid ng dambana. Elena, please, patigilin mo na ito. If you have any heart left, let Clarice go. Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng desperation at maling katapatan. Hindi ko siya sinagot. Itinaas ko ang aking kamay. At sa isang iglap, ang dambuhalang LED wall na dapat ay magpapakita ng slideshow ng kanilang pag-iibigan ay bumukas. Ngunit sa halip ng mga litrato ng saya, ang video ng huling sandali ng aking ina ang sumabog sa harap ng lahat. Ang tunog ng paghihirap ng aking ina at ang malupit na bulong ni Clarice ay umaling-aungaw sa bawat sulok ng katedral. Tila ba ang mga dingding mismo ay sumisigaw ng hustisya? Ang bawat bisita ay napasinghap. Ang ilang mga socialites ay napagtakpan ang kanilang mga bibig sa tindi ng katotohanan. Si Doña Rosalinda ay napaatras hanggang sa tumama siya sa pader. Ang kanyang mukha ay puno ng wagas na takot. No. No. That's not true. Fake ang video na yan. Sigaw ni Clarice. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot habang pilit na kumakawala sa mga opisyal. Marco, maniwala ka sa akin. Gawa-gawa lang yan ni Elena. Tumingin si Marco sa screen. Pagkatapos ay kay Clarice. At abdamat sa huli ay sa akin. Nakita ko ang sandali kung kailan gumuho ang huling pader ng kanyang pagkatao.
Ang bawat kasinungalingang pinaniwalaan niya ay tila mga basag na salamin na sumusugat sa kanyang sariling kaluluwa. You, you were there. Nauutal na tanong ni Marco kay Clarice. You told me you were at a business meeting when she died. Clarice. Why? Because she deserved it. Biglang bulyaw ni Clarice. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Lahat kayo. Ang pamilyang ito ay nabubuhay sa kasinungalingan. Ginawa ko lang ang kailangang gawin para makuha ang gusto ko. Isang malakas na sampal mula kay Doña Rosalinda ang nagpatahimik kay Clarice. Isang sampal na puno ng hiya at galit ng isang inang napagtanto na nag-alaga siya ng ahas sa loob ng kanyang bahay. Ngunit lumapit ako sa kanila. Ang aking presensya ay nagpatigil sa lahat ng galaw sa loob ng simbahan. The time for drama is over. Wika ko, ang aking tinig ay malamig at puno ng autoridad. Clarice Mendoza, you are under arrest for the murder of my mother and for multiple counts of treason and fraud. Don Vicente Salazar, your statement will be taken in headquarters. Elena, lumapit si Marco. Lumuhod siya sa aking paanan. Hinawakan ang laylayan ng aking uniforme habang bumubuhos ang kanyang luha. Patawarin mo ako. Nabulag ako. I lost everything. Please, give me another chance. I can change. Bubuhayin nating muli ang maternity fund. Magpapakasal tayo uli. Tiningnan ko ang kanyang kamay sa aking uniforme at dahan-dahang tinanggal ito gamit ang aking guwantes. Tila ba nadidirian ako sa kanyang haplos. The man I loved died 3 years ago. Marco. Ang boses ko ay tahimik, ngunit bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso. And you are just a pathetic stranger wearing his face. You didn't just lose me, Marco. You lost your soul. Lumingon ako kay Lucas at tumango. Mabilis na hinila ng mga sundalo ang mga suspect palabas ng katedral. Ang tunog ng mga yabag ng bota at ang pagkaladkad sa mga taksil ay nagsilbing huling himig ng kasal na ito. Habang papalabas ako, nakita ko ang aking sarili sa salamin ng pintuan, isang kolonel, isang anak, isang babaeng malaya. Ngunit bago ako tuluyang makalabas, lumapit si Lucas na may dalang isang red alert na tablet. Colonel, we have a problem. Ang convoy na nagdadala kay Don Vicente, may sumabog na sasakyan sa Intramuros. He's gone. Isang buwan matapos ang madugong kasal. Ang gavihon fuhonan na iyon ay makikita kong namamalimos ng atensyon sa labas ng aking bagong opisina, habang ang Anyantin tren ay nabulok na sa loob ng malamig na rehas. Wala silang matatanggap sa akin kundi ang dumi ng aking sapatos. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa kanila, kundi tungkol sa pagpapakita na ang mundong akala nila ay sa kanila ay pag-aari ko na ngayon. Ang bawat luhang inubos ko noon ay naging mga bala na pumatay sa kanilang mga ambisyon. Ang usok mula sa sumabog na convoy sa labas ng Intramuros ay tila isang maitim na ulap na lumalamon sa sikat ng araw. Sa gitna ng kaguluhan, nanatili akong nakatayo sa harap ng katedral. Ang aking mga mata ay nakapako sa nagliliyab na abot-tanaw. Colonel, we need to move. Don Vicente's men are trying to extract him through the Pasig River. Ang boses ni Captain Lucas ay bumasag sa aking katahimikan habang mabilis siyang lumalapit sa akin. Isang kamay ang biglang humawak sa dulo ng aking puting gala uniform. Tiningnan ko ito ng may pandidiri. Si Marco iyon. Nakaluhod sa maduming semento. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at luha. Elena, please, iligtas mo ako. Ang mga tauhan ni Don Vicente. Baka balikan nila ako. I have nothing left. Elena, please, kahit sa base ninyo na lang ako magtago. Dahan-dahan kong iniatras ang aking paa. Sapat na distansya para hindi siya makadikit muli. The only place you're going, Marco, is the precinct for questioning. You chose to dance with the devil. Now you have to pay the orchestra. Pero ang bahay natin,
Ang mansion? Doon na lang ako. Hindi mo na bahay yon, Marco. Ang boses ko ay tahimik ngunit kasing talim ng labaha. Nakapadlock na ang bawat pinto. Ang bawat gamit sa loob na pinaghirapan ko. Kinuha ko na. Ang mga gamit ni na Doña Rosalinda at Bianca, itinapon ko na sa gilid ng kalsada. You are officially homeless. Start walking. Marco. The sidewalk is free. Tinalikuran ko siya at mabilis na sumakay sa tactical SUV ni Lucas. Ang tunog ng dagundong ng makina ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng huling tugis. Heading to the port. Captain. Full speed. Utos ko. Habang binabaybay namin ang kalsada, nakita ko sa surveillance monitor ang mabilis na pagtakas ng isang speedboat. Doon sa loob, nakatayo si Don Vicente. Kampante pa ring nakatingin sa malayo. Inakala niya marahil na ang gulo sa cathedral ay sapat na para makatakas siya. Launch the interceptors. Wika ko sa radyo. And patch me through to the boat's frequency. Sa loob ng ilang segundo, ang mukha ni Don Vicente ay lumitaw sa aming screen. Ang kanyang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Ngunit nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Colonel Castillo, you are persistent. Wika ng matanda. Ang kanyang boses ay tila tunog ng nagkikiskisang bato. But you know how this works. I have friends in high places. Pagkatapos nito, mawawala ang lahat ng ebidensya ninyo. Let me go. And I will make you the richest woman in this country. You are wrong about two things. Don Vicente. Sagot ko habang tinitingnan ang aking relo. First, the friends you are talking about. Sila ang unang nag-leak ng lokasyon mo para mailigtas ang sarili nila. Second, hindi ako nabibili. I am the daughter of the woman you allowed Clarice to kill. Ang bawat sentimong iaalok mo ay may mantsa ng dugo niya. Ang tunog ng malalakas na rotor ng aming military choppers na lumilipad sa ibabaw ng ilog ay nagbigay ng sagot sa kanyang katahimikan. Sa isang iglap, pinalibutan ng mga interceptor boats ang kanyang sinasakyan. Wala nang mapupuntahan ng ahas. Ito na ang dulo ng iyong alamat, Don Vicente. Wika ko bago pinutol ang linya. Pagdating sa pier, saktong ibinababa ng mga sundalo ang isang sugatan at nakaposas na Don Vicente. Ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ng wagas na pagtanggap sa kanyang pagkatalo. Sa kabilang dako, nakita ko rin ang mga pulis na isinasakay na si Bianca at Doña Rosalinda sa isang patrol car. Ang mabalasik na biyenan ay gulo-gulo na ang buhok. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kinumpiska na bilang bahagi ng ebidensya. Nang magtagpo ang aming mga mata, wala siyang masabi. Tanging hiya at takot ang nakita ko sa kanyang mukha. Lumapit sa akin si Captain Lucas. May bit-bit na isang maliit na box. Colonel, we recovered this from Clarisse's personal vault during the raid. It's addressed to you. Binuksan ko ang box. Sa loob ay ang isang lumang litrato, ang litrato namin ni Marco noong bago pa lang kaming kasal. Noong panahong wala pa kaming pera, pero puno kami ng pangarap. Sa likod nito, may nakasulat na maikling note mula sa aking ina na tila itinago ni Clarice sa loob ng maraming taon. Elena, anak, huwag mong kakalimutan na ang tunay na ginto ay nasa iyong puso, hindi sa bulsa ng ibang tao. Nararamdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ngunit pinigilan ko ang pagpatak ng luha. Ang bawat sakit ay kailangang maging pundasyon ng aking bagong buhay. Colonel, what are the orders for the Villanueva assets? Tanong ni Lucas. Tumingin ako sa malayo. Sa kumpanyang binuo ko na ngayon ay nasa ilalim na ng aking ganap na control. Liquidation. Everything goes to the victims of Don Vicente's laundering and to the Foundation for Abused Women. I want the Villanueva name erased from the corporate world. Ang tanging matitira ay ang aral na itinuro nila sa akin
na ang kabutihan ay dapat may kasamang talim. Habang papalubog ang araw, naglakad ako palayo sa pier. Ang tunog ng aking bota sa semento ay tila isang marcha ng tagumpay. Hindi ko na kailangang lumingon. Ang bawat anino ng nakaraan ay nabaon na sa ilalim ng katarungang ako mismo ang nagpatupad. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang bawat kasinungalingan ng pamilya Villanueva ay gumuho sa harap ng altar ng Maynila. Ngayon, ang mansion na dati ay naging kulungan ng aking dangal ay isa na lamang alaala. Ang lupang kinatatayuan nito ay naging ang Pag-asa Center, isang kanlungan para sa mga kababaihan. Nagaya ko noon ay naging biktima ng pagtataksil at pang-aabuso. Wala nang bakas ng karangyaan ni na Doña Rosalinda. Tanging ang tunog ng pag-asa at ang boses ng mga babaeng muling natututong tumayo sa sarili nilang mga paa ang maririnig sa loob ng mga dingding na ito. Si Marco, nakita ko siya sa malayo isang buwan na ang nakakalipas. Hindi na siya ang hari ng logistics na akala mo ay pag-aari ang buong lungsod. Nakasuot siya ng isang kupas na t-shirt. Naghihintay ng jeep sa ilalim ng matirik na araw. Dala ang isang bag na puno ng mga application forms. Ang bawat kumpanyang pinapasukan niya ay agad siyang tinatanggihan dahil ang pangalang Marco Villanueva ay naging mantsa sa mundo ng negosyo. Nabalitaan ko ring ang kanyang ina ay nakatira na lamang sa isang maliit na kwarto sa probinsya. Binabayaran ang bawat utang na iniwan ni Bianca bago ito tuluyang mabulok sa correctional facility. Sila ay nabubuhay pa, ngunit ang kanilang buhay ay isang araw-araw na paghuhukom. Ang bawat pagsubo nila ng tuyong isda ay nagpapaalala sa kanila ng bawat steak na kinain nila habang ako ay nagugutom sa kanilang pagsisilbi. Ang kanilang pagdurusa ay hindi ko na kailangang panoorin. Sapat na sa akin ang malamang wala na silang kapangyarihang manakit ng iba. Colonel, malalim na naman ang iniisip mo. Ang boses ni Lucas ay banayad, tila isang haplos ng hangin sa aking pandinig. Lumingon ako sa kanya. Nakatayo siya sa tabi ko sa balcony ng center. Ang kanyang uniforme ay kasing pristine ng sa akin. Sa loob ng isang taon, siya ang naging anino ko hindi bilang isang bantay, kundi bilang isang katuwang na may wagas na respeto sa bawat sugat na aking tinatago. Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat. Lucas, sagot ko ng may tunay na ngiti. Ang aking boses ay malaya mula sa anumang pait. Iniisip ko kung paano ang isang pusong basag ay naging pundasyon ng ganito kalaking pag-asa. Dahan-dahang inabot ni Lucas ang aking kamay. Nararamdaman ko ang init ng kanyang palad. Isang hawak na hindi nagmamay-ari kundi nagbibigay ng lakas. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng paghanga na hindi kayang bayaran ng anumang medalya. Hindi ka lang bumangon. Elena, ipinakita mo sa kanila na ang tunay na reyna ay hindi nangangailangan ng corona mula sa isang hari. You are your own sanctuary. Pulong niya. Tumingin ako sa malayo, sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel at ginto sa kalangitan. Ang katarungan ay nakamit na, at ang patawad ay naibigay ko na rin hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang aking kaluluwa sa kapayapaan. Ang hiya na itinanim nila sa akin ay naging binhi ng aking karangalan. Hindi ko na kailangang maghiganti pa ng higit sa aking tagumpay. Dahil ang pinakamasakit na parusa para sa mga taong nagtaksil sa iyo ay ang makita kang masaya, matagumpay, at malaya mula sa kanilang anino. Ang aking kwento ay hindi natapos sa isang mapait na paalam. Ito ay nagsimula sa isang matapang na pagbati sa bagong umaga. Ako, si Elena Castillo, isang anak, isang sundalo, at isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang sarili sa ilalim ng langit ng Maynila. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Ninanamnam ang bawat hininga ng kalayaan. Ang digmaan ay tapos na. At ang pag-ibig sa sarili ang naging huling tagumpay.